What's up guys? This is King and kasama natin ang ating pastor, Pastor Daniel, and welcome dito sa ating first podcast. And we will talk about the prodigal son. So meron kasi itong tatlong POV, yung POV ng prodigal son, yung tatay, pati yung panganay. So nandito si Pastor Daniel para i-explain sa atin kung ano ba yung nilalaman nito at ano yung makukuha nating aral dito na pwede natin i-apply sa buhay natin at ano yung mga moral o mga salita na matututunan natin dito. And before that, bago tayo magsimula, magkaroon lang muna tayo ng quick information or quick background ni Pastor Daniel kung paano kami nagkakilala. So, nandiyan siya para introduce ang kanyang sarili. Yan. Ayan, hi guys. Ako si Pastor Daniel Villanueva. Ayan, pwede niyo akong tawagin Pastor Dan. So sa mga hindi nakakaalam, no, ako tsaka si Christian or si King, no. Kami ay nagkakilala nung grade 9, no. Kaklase kami. Kami yung magkatropa kami yan, para kaming magkapatid niya yan sa Boys at the back. namin. Kami yung tinatawag na boys at the back. So sa mga hindi nakakalam, no, pag sinabi kasing boys at the back nung panahon namin, kami yung talagang makukulit. No, kami yung madalas nababato ng notebook, ng eraser, no, mas madalas pinapatayo. No, madalas pinapatawag sa guidance kasi ang dami naming kalokohan. No, pero ayun, praise God, no. For almost, kung di ako nagkakamali, ano na tayo? 10 years. 10 years. Oh, 10 years. Tagal na. So, tagal na. Isang dekada na rin, no? Na tayo yung magkaibigan. So, sa mga hindi nakakalam, no? Lately, nag-chat ako sa kanya random. Ikaw nga magkwento, bro, para mas paano nila. Kasi ikaw magkwento. So, guys, kasi nga, diba, sinasabi ko sa inyo magpa-podcast tayo and hindi ako makapagsimula kasi I have this struggle kung paano ako sisimula. Nalilito ako. Magsisimula ba ako sa Book of Matthew, Mark, Luke, or John, o Genesis? Nalilito ako. I keep praying. Nasabi ko, Lord, ano bang gagawin ko? So, ngayon, kasi tinawag tayo ng Panginoon para dito to evangelize through social media or through podcast, diba? Ngayon, para akong si Moises, hindi ko alam paano ko sasabihin yun. Paano ako mag-share ng word? Ngayon, sabi ni God, I keep praying. I'm struggling. I ask my pastor, my tito. Pero, in some matter, they are busy. Siyempre, may malaki rin yung congregation and marami rin mga ginagawa. And ako, siyempre, kasi pag pastor mo, minsan merong, hindi ka ilang, pero meron yung parang hindi ka makakonek kaagad sa kanya. Totoo. So may mga ganung factor. Ngayon, out of nowhere, nagpipray lang ako neto out of nowhere, nag-message sa akin itong si Pastor Dan. Sabi niya, nangangamusta? Sabi sa akin. Tapos, nag-usap na kami. Tapos, tinanong ko siya kung ano yung ginagawa niya. Sabi niya, nagpapastor na siya. See? Kano kabilis mag-answer si Lord? Hindi mo kayang gawin. Ito, bibigyan kita ng talagang tutulong sa'yo. And praise God. All glory to the Creator of the universe na talagang ang galing. Diba? Sa sobrang lawak ng mundo, isipin mo, binigyan niya ako ng pansin Ito yung kailangan mo. Blessing na lang talaga in this, guys. Talagang, amazing Talagang dun pa lang sa part na alam mo yun, magkasama tayo dati sa kalokohan. Kung ano pinagagawa natin. And sa ganung klase ng buhay, nag-shift kasi nakilala tayo sa Panginoon. Tapos ngayon, unexpected, di ba? Na randomly mag-chat lang ako kasi nakita ko yung yung account mo sa Facebook. Sabi ko, uy, si Christian to, kamustahin ko kaya? Tapos ayun, nalaman ko na ganito pala yung yung ginagawa mo, ganito yung pinagpe-pray mo. So, gaano mo siya, na-curious lang ako, no? Gaano mo siya katagal pinag-pray bago sinagot ng Panginoon? Na-curious lang ako. Kasi, pinagpe-pray ko na siya, way before pa, halos isang taon na. Halos isang taon na, matagal na kasi, kaso, hindi ako gumagawa ng action.
Ayun yung problema, mga kapatid, no? Kung ikaw nagdadasal ka para sa isang bagay, pero wala kang action, kasi sabi nga, di ba, faith without action is dead. So kahit ano pang ano ko doon nakaka-pray, tas hindi ko ina-action na ayaw kong simulan. Kasi recent ko lang tinanggal din yung mga video ko and to freshen up. Then, yeah, kailangan mo talagang mag-step in eh. It's not all about prayer. You need to act also. Yung sa part mo. So, yun yung it's been almost a year na pinagdadasal ko. Then, yung gabi na yun na nagdadasal ako na, Lord, hindi ko na alam, Lord, send me your helper. Then, God, send the Holy Spirit kay Pastor Dan para i-message ako na, i-message mo nga to. Kailangan niya ng tulong. So, yun yung kwento yung summarize namin. Bakit nandito kami ngayon. So, yeah. Praise God, no? Kasi hindi natin ina-expect. Hindi. na kamusta, tapos magiging ganito. No? So, I pray na yung kwento ng buhay natin, no, gamitin ng Panginoon para mag-inspire ng mga tao, mag-lead sa mga tao na tayo nga, di ba, masamang tao tayo dati, pero nakakilala tayo sa Panginoon, binago tayo ng Lord. So I believe, maski sa ibang tao, kaya silang baguhin ng Panginoon. Yes. So, basta, Amen. yung pananampalataya nila, yung actions nila, talagang i-dedicate nila para sa Panginoon. Yes. So praise God talaga, nakakabilib at nakakatuwa na ganun kumilos ang Panginoon. So yeah, yun. So, yan, magkaklase kami ni Pastor Dan bago kami magsimula ng mga neto. Way back, kami ang boys at the back. Nasa isang circle of friends kami, kaya kapatid yan, talagang straightforward kami sa isa't isa. So, yeah, we will dive in na in the word. So, we will talk about this parable of the prodigal son. Kasi isa to sa mga pinaka kumbaga ang lalim ng explanation nito Basically, madali siya intindihin, pero malalim pa pala siya. Kung akala mo yun lang yun, may mas malalim na explanation pa pala siya. So, nandito ang ating pastor para simulan yung pag-explain nito. Pero bago yan, ito muna, babasahin muna natin yung buong chapter para alam nyo kung ano yung babasahin natin. In Luke 15, right? Tama ba? Oh, yeah. Luke 15. Chapter 15. Chapter 15, verse 11 to 32. 32. So like, ayan, nandiyan na sa screen nyo. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minanan niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga-roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy, dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, Sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain, at sobra pa, pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin, at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama, at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo.
Magdiwang tayo, dahil ang anak ko na akala ko'y patay na, ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita, kaya nagsimula silang magdiwang. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa bahay?" Sumagot ang utusan, "Dumating ang kapatid niyo kaya ipinakatay ng inyong ama ang pinatabang baka upang ihanda, dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan." Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon, at kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay nyo pa ng pinatabang baka." Sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama, at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita." So nabasa natin dito, yung prodigal son is, siyempre, kinuha niya yung mana mula sa tatay. Quick explanation lang dito, Pastor, bago ako magsimula. Yung way na pagsasabi dito ng anak na ibigay mo na sa akin yung mana, parang basically sinasabi niya sa kanyang tatay na patay ka na sa akin. Gusto ko na makuha yung mana ko. Parang wala ka ng bilang sa buhay ko eh. Wala ka ng parte sa buhay ko. Ibigay mo na sa akin yung mana ko. Yung ganun na way. Ngayon, kung iisipin mo, ganun gagawin mo ngayon sa panahon natin ngayon. Malamang, pinalayas ka pa ng tatay mo, wala ka pang nakuha. Di ba? Pero dito kasi may ibang explanation siya eh. Bakit ganun yung nangyari. Pero nandiyan si Pastor Dan para i-explain lahat to. Yan. Ayun, so bago tayo mag-proceed, tignan muna natin yung background. Bakit siya naikwento ni Jesus. So kung babalikan natin, pag sinabi kasi sa mga hindi po nakakaalam, pag sinabi kasing parable, it is a short story or talinhaga na ginagamit ng mga Israelita or ng mga Hudyo ng panahon nila para magturo sa mga bata, sa mga adult, in a way na magbibigay sila ng kwento na makakarelate sila. So dito, nagbigay ng kwento ang Panginoon about sa isang anak na, ayun nga, di ba, kinuha niya yung mana niya sa tatay niya. Then, yung mana or yung ari-arian na nakuha niya, binenta niya, tapos para siya magkaroon ng pera, nilustay niya, pumunta siya sa ibang lugar. Then, dumating yung panahon na nagkaroon ng tagutom, naghirap yung anak. Then, ayun na, nag-decide na siya bumalik sa tatay niya. So, pero bago yun, tignan muna natin yung pinakaunang verses. Bakit ba siya kwento ni Jesus? Ano yung reason ni Jesus kung bakit yun yung napili niyang parable? So, basahin natin sa chapter 15 verses 1 to 2. Ang sabi dito, isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa makasalanan. So ano yun? Sa Luke 15, chapter 15, verses 1 to 2. Ngayon, may mga tayo dito, may mga tauhan tayo mapapansin dito sa verses na nabasa natin. Ano yun? Yung tagasingil ng buwis, yung mga makakasalanan, tsaka yung mga Pariseo. Ngayon punta tayo dun sa maniningil ng buwis. Bakit galit na galit yung mga Pariseo sa maniningil ng buwis? Naniningil lang naman sila, 'di ba? Pero kung titignan natin sa history ng Israel, nung panahon kasi nila, nung panahon ni Jesus, ang bansang Israel ay nasakop ng mga Romano or ng Roman Empire. Ngayon yung mga Israel or Israelites, galit sila sa Roman Empire. Ngayon yung mga taga-singil ng buwis,
nagtatrabaho sila hindi para sa Israel, kundi para sa Roman Sarili. government. Mm. Ngayon, kaya kaya makasalanan ng tingin ng mga Pariseo sa mga taga-singil ng buwis kasi ang tingin nila sa mga taong to, mga traidor, no, na imbis na pinaninindigan nila yung pagiging Israelita nila, kumbaga nag-traidor sila para para kumita ng pera at magtrabaho para sa Roman government. Ngayon, doon naman sa mga typical na makakasalanan, no, na nabanggit dito, ito yung mga taong, ayun, normal lang sa kanilang gumawa ng kasalanan, no, na araw-araw. Kasama siguro dito yung mga prostitute, no, yung kung ano-anong klase ng kasalanan. Pero ang mapapansin naman natin sa kanila dito, willing silang lumapit sa Panginoon. At willing silang makinig sa gustong ituro ng Panginoong Jesus. Kaso may problem. No, may problem. Ano 'yon? Yung mga Pariseo. Oo. No? Kung papansinin natin sa mga naging attitude nila, no, napakataas ng pride ng mga Pariseo. Na feeling nila, ano na sila, mga banal, feeling nila hindi sila magkakamali. Perfect na ba? Perfect. Perfect na, di ba? Pero titignan naman natin doon, magre-reflect tayo sa sarili natin. Wala naman talagang taong perfecto. No? Maski ako, kahit pastor na, nagkakamali ako, di ba? Maski si Christian, nagkakamali din yan. So lahat tayo, no? Kahit sa exam di ba? Hindi tayo lagi naka-perfect. No, minsan may mga mali-mali tayo. Di ba? So, bilang mga tao, limitado tayo. May pagkakataon talaga na magkakamali tayo. Pero ang tingin kasi ng mga Pariseo, no, hindi na sila nagkakamali. Banal na sila, hindi na sila makasalanan. No, na ang tingin nila sa ibang tao, sila lang yung nagkakamali. Sila exempted yung mga Pariseo. Doon sila sinuway ng Panginoon. No? Doon sila nare-remit ng Panginoon. Kasi ang ginagawa ng mga Pariseo, turo sila ng turo na hindi nila tinitignan na, ayun nga, di ba, pag nagtuturo ka, di ba, yung isang kamay nakaturo sa tao tinuturo mo, pero hindi mo napapansin, yung tatlong daliri nakaturo sa pabalik. No? So, ibig sabihin, dapat, bago tayo mag-judge, no, bago tayo magturo na ibang tao, no, magre-reflect muna tayo sa sarili natin. Ano? So, ayun nga, pasok tayo dun sa kwento ng prodigal son. No? So, merong tatay na meron siyang 2 anak, yung panganay masunurin, yung bunso, yun yung pasaway, no? So, ang 3 taon na yon, meron silang sinisimbolo. Ano po? So, ang sinisimbolo unang-una nung tatay, siya ay sumisimbolo sa Diyos. Siya ay sumisimbolo sa ating Panginoon. Yung bunso na makulit, yun yung sumisimbolo sa atin. Lahat tayo, sa ating mga tao na makasalanan. Po? Ngayon, bakit siya sumisimbolo sa makasalanan? Paano ba natin masasabing ang tao ay nagkasala? So, tatanungin kita, Bro Christian, para sa iyo, ano ba yung pag sinabing kasalanan, ano ba yung parang definition doon para sa iyo? Sa akin kasi ang kasalanan kumbaga, kung balik muna tayo sa Genesis, yung part na wala pa tayong pagkakasala, 'di ba? May utos yung Panginoon. Hindi nila sinunod. Para sa akin ang kasalanan disobedience sa utos ng Panginoon. Ang kasalanan kasi, kapag nagkaroon lang ng pagkakasala lalo yung tao, lalo yung naglabas na ng mga rules, di ba? Naglabas na yung 10 Commandments, lumabas na yung mga iba't ibang Pero yun, may utos yung Panginoon sa una pa lang. Na kung hindi yun siguro, hindi yung kinain ni Eva, di ba? Malamang, hindi mangyayari yung mga ganito. Pero, yun nga, disobedience Ayun, so, totoo yun, no? Pag sinabing sin, ang literal na ibig sabihin niya is pagsuway or disobedience. Minsan kasi ang nasa isip natin, ang kasalanan yan, pagnanakaw, pagmumura, no? Ang kasalanan, pagsisinungaling. Yung mga bagay na yun yung mga resulta. No? Kaya natin nagagawa yun sa pang-araw-araw kasi mas pinipili natin sumuway sa kalooban ng Panginoon. So sa mga hindi nakakalam, kung mag-aaral tayo ng Hebrew, no? So ang word kasi na sin ay nanggaling sa Hebrew word na hata. No? Ang spelling niya H-A-T-A, hata. Nang ibig sabihin
to miss the mark. Parang ganito yung ano niya, parang ganito yung analogy. No, merong isang archer or yung nangpapana, tapos meron siyang target. No? Ngayon pagka bitaw niya ng ano ng arrow, yung arrow hindi dun tumama sa ano sa target niya. Ibig sabihin no, nag-miss sa mark. Ibig sabihin, ang sin it is a failure sa buhay natin sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ng naayon sa kalooban niya. So kung ayun nga, napakaganda ng example ni ni Brother Christian kasi paano ba pumasok yung kasalanan, no? Sa buhay ni Eva at Adan, 'di ba? Binigyan sila ng command ng Panginoon sa Genesis chapter 2 verses 16 to 17. Nagbigay ng specific na command ng Panginoon. Sabi niya kay Adam, no, na ganito ang gawin mo, Adan. Pwede mong kainin yung prutas ng ibang puno. Para lang sa puno na to na nagbibigay ng kaalaman o karunungan sa tama at mali. No? Ngayon, pagdating sa sa kay Eve nung tempted na siya ni Satan, nadagdagan yung Brother Christian, ano yung naalala mo doon? Ano yung dinagdag ni Eve? Ang sabi kasi ng Panginoon sa Genesis 2, sabi, wag mong kakainin kasi siguradong ikay mamamatay. Pero yung pagkamatay na yun, separation. Okay? Meron kasing physical death at may spiritual death. And spiritual death is eternal separation from God because of the sin. Ayun yung resulta. Kasi holy siya, banal siya. So yun, sabi doon, huwag mong kakainin to, kasi pag kinain mo to, panigurado mamamatay ka. Pagdating kay Eve, sabi ni Eve, huwag daw kakainin o hawakan. Nandoon, nadagdagan hawakan. Wala naman sinabing hawakan. Ngayon, doon pumasok kay Satan na, alam niya, pero hindi siya sigurado. Ngayon, doon siya kinonfuse. So, mahalaga talaga sa buhay ng isang tao na alam niya yung salita ng Panginoon. Kasi, especially, pag tayo ay mananampalatay ng Panginoon tapos hindi natin binabasa yung Bible. Minsan kasi, gumagamit si Satan ng deception sa atin. Lagi nating tatandaan, si Satan, hindi niya totally binabago yung yung word of God. Minsan hinahaluan niya yan ng konting kasinungalingan, yung tinatawag na half truth, pag yung kasinungalingan na buo, okay pa yung kasi madidetermine natin. Pero yung katotohanan na hahaluan mo ng konting kasinungalingan, mahirap minsan yan ma-determine. At maraming tao na dideceive doon. The best example dyan, si Eve, diniceive siya ni Satan sa ganong klaseng pamamaraan. Ang offer pa nga ni Satan, 'di ba, kina Eva at Adan na pag kinain niyo tong prutas na to, magiging parang Diyos kayo. Magiging katulad. So magiging katulad. Kaya nila kinain yung prutas kasi naghangad din sila na maging Diyos. Sinuway na nila yung utos ng Panginoon, nagkaroon din sila ng ganung desire sa puso nila. So yun yung nakakalungkot. Ngayon, balik tayo dun sa kwento, So yung anak, sinisimbolo niya tayong mga tao, na ayun, nagkakamali, nagkakasala. So ganito kasi yung relationship natin sa Panginoon, Pag ang isang tao ay paulit-ulit nagkakasala, talagang napapalayo siya sa Panginoon. Kagaya dun sa kwento, ano nangyari dun sa anak nung mas pinili niya mabuhay sa kasalanan, lumayo siya sa tatay niya. Pumunta siya sa ibang bansa, doon siya lustay. Ano ba yung tamang word? Nilustay niya yung pera niya. Kumbaga sa term natin sa panahon natin ngayon, nagwalwal. Nagwalwal siya doon. Nagwalwal Ginamit niya sa babae, sa sugal, sa bisyo, nang hindi niya iniisip kung ano yung magiging consequence ng kasalanang ginagawa niya sa buhay niya. So dito tayo mag-iingat, mga kapatid, sa mga nanonood na nakakapakinig. Dito tayo mag-iingat. Lagi nating tatandaan na maliit man o malaking kasalanan, merong yang consequence sa buhay ng isang tao. Amen. Kagaya nung nangyari sa anak, grabe yung suffering na kanyang pinagdaanan. So wag nating hayaan na mapunta tayo sa point nung bunsong anak, na grabe. Diba kung babasahin natin yung kwento, halos wala na siyang makain, nabutik niya nang kainin yung pagkain ng baboy. Diba? So wag nating hayaan na
yung buhay natin mapunta muna sa ganung klaseng pamumuhay or mas malala pa, bago nating maisipan na bumalik sa Panginoon. So, Yes. Amen. habang maaga pa lang, kung tayo may ginagawang kasalanan, may ginagawang kamalian, bumalik tayo sa Panginoon. Lagi nating tatandaan na ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng isang tao ay unconditional. Kahit Amen. gano'n pa kalala yung nagawa mong kasalanan, willing si Lord na patawarin ka sa nagawa mong pagkakamali. Without judgment. Kasi mas nangingibabaw sa Panginoon yung pagmamahal niya. Yun yung ibig sabihin ng love na kaya ibigay ng Panginoon. So, sa mga hindi nakakalam, ang tawag sa klase ng love na yun, yung agape. Agape. Yung unconditional Yes. love ng Lord sa buhay ng tao. No? Kaya kung babasahin natin yung paano ba pinakita ng Panginoon yung pag-ibig niya sa atin, sa lahat ng tao? No? Bagamat tayo pa ulit-ulit nagkakasala. Pinakita niya yun sa pamagitan ng pagbibigay or sacrifice. No? Sino yung binigay ng Panginoon? Babasahin natin sa John 3:16, anong sabi doon? Sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sino yun? Si Jesus, di ba? Si Jesus. Paano binigay ni Jesus yung buhay niya? Inalay niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi para sa sarili niya, no? Kundi para sa atin, para sa ating Para sa kaligtasan. Imagine, no? Isang Diyos nagkatawang tao at inalay yung buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Naghirap siya. Kung napanood niyo yung Passion of the Christ, no? Grabe yung pinagdaanan ni yung paano nila pinakita, no? Oo. Grabe yung portrayal na ginawa nila. Pero pastor remind ko lang kayo yun lang, ito kasi based on doon sa mga Bible scholar, hindi lang daw yun yung itsura daw ni Jesus to the point na hindi na daw siya nagmumukhang tao. Makilala. Oo. Totoo. Tapos yung likod niya daw, halos kita na daw yung ribs. Kasi yung latigong ginagamit nila, meron yung may maliliit na spike sa dulo. Na pag hinampas mo, yung balat mo, pag na-hook, yung laman pala matatanggal. Oo. Ngayon, pati yung ribs daw, spinal cord, mga parte-parte, nakikita na daw. Dahil sa sobrang paghahampas. And to the point that nilagyan pa siya ng corona ng And Tinig. Grabing sakit mo. Pag pinako ka pa, tapos nakaganon ka ng ilang oras, magdi-dislocate pa to. May hirapan ka huminga ngayon. May hirapan. Just think about it. Di ba? Banal siya, Panginoon siya, tapos gagawin niya just to pay for you. Kasi, rin to walang perfectong alay para bayaran lahat ng kasalanan natin in one time. Kasi kung sabihin natin, mag-aalay pa rin tayo ng mga sheep, baka naubos na. Instinct na. Baka kung maubos na lahat ng hayop. Di ba? Pero, binigyan niya tayo ng isang way. Ito na, binayaran niya na. Paid na ba lahat? Tapos, ang kailangan mo na lang sa kanya, sumunod na lang Yun na lang Totoo. What a miracle, di ba? What a blessing. Yeah. I know. Speaking of perfect offering or sacrifice, no, para mas maunawa ng mga nanonood, sa kultura ng mga Israelita, tuwing sila'y nagkakasala, no, para sila mapatawad sa kasalanan, no, nag-offer sila ng mga hayop. Depende sa estado ng buhay na meron ka. Pag ikaw ay mayaman, yung i-offer mo, every time na nagkakasala ka, baka o di kaya tupa. Ngayon pag average lang, pwede kang mag-offer ng nating manok o kalapate. May kalapate tapos yung bato-bato na manok yun. Bato-bato hindi manok, bato-bato na ibon. Ayun yung sinabi Yun yung pinakabababa. Ngayon, ang tawag sa offering na yun, sa Hebrew word na pag every time na nag-offer sila, ang nangyayari, hindi talaga totally nawawala yung kasalanan nila. Natatakpan lang. Ibig sabihin nun, sa Hebrew word na ginamit nun, ibig sabihin nun, kafar. No, kafar. Na it means to cover. Hindi na alis yung kasalanan nila, tatakpan lang. Diba, pinagtatakpan lang nila yung kasalanan nila, pero nandun pa rin. Pero, nung si Jesus na yung nag-alay ng buhay niya sa krus ng Kalbaryo, yung kasalanan totally natanggal. No? Totally nalinis yung kasalanan ng mga tao, no? Nung inalay ni Jesus yung buhay niya sa krus. Kaya kung
papansin natin, no, ewan ko lang napansin mo yun nung pinanood mo yung ano, no, yung Passion of the Christ. Sa ano kasi, ah, sa Israel daw, meron silang ano yung temple, no, na may napakakapal na ano, napakakapal na kurtina, no, parang ganito, pero yung kapal nun ganito kakapal, no, yung makakapasok lang doon yung tinatawag na high priest, no, na every year papasok doon yung high priest para makausap directly yung Panginoon. Ngayon yung high priest na yun, dapat malinis siya bago siya pumasok sa Panginoon kasi ay sa templo, kasi pag humarap siya sa Panginoon may tinatago siyang kasalanan, mangyayari mamamatay siya. No? Kasi ang tao hindi siya pwedeng lumapit sa Panginoon na may kasalanan kasi grabe yung kabanalan ng Panginoon na to the point yung tao mamamatay. Ngayon nung inalay ni Jesus yung buhay niya sa krus ng Kalbaryo, yung kurtina na nagiging boundary between man and God nasira. No? So ibig sa ngayon ano yung pinapakita doon ng Panginoon? Na mula nung inalay ni Jesus ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo, ikaw, tayong lahat ay malaya ng lumapit sa Panginoon directly para humingi ng tawad, manalangin. No, so sa panahon kasi nila ang haba ng proseso, mag-aalay ka ng baka o ano man, no, maghuhugas ka ng kamay, maliligo ka, kailangan palinis, no, kailangan hindi ka nakiliti sa kasalanan bago ka lumapit sa Panginoon. Ang daming proseso. Pero ngayon, magkasala ka or kung ano man ginawa mo, pwede ka nang lumapit sa Panginoon directly. Bakit? Anytime. Kasi yun yung resulta na ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. No, naging anong tayo, naging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Kahit hindi tayo karapat-dapat, naging karapat-dapat ka. Naging karapat-dapat ako. Naging karapat-dapat tayo dahil kay Jesus. No? So, ayun nga, no, kagaya ng anak, huwag nating hayaan na magpatuloy tayo sa kasalanan. Kasi, ulitin ko, ang kasalanan, meron niyang consequence. No? Sisirain niya yung buhay mo. No? Ang una maapektuhan dyan, unang-una yung sarili mo. Kung di mo titigil ang kasalanan, sarili mo. Pangalawa, pwedeng maapektuhan yung mga tao nasa paligid mo, yung family mo, yung mga kaibigan mo, kahit yung ibang tao, kung hindi tayo titigil. Yes. No? So, huwag nating hayaan na maging malala yung consequence ng kasalanan natin. No? So, habang maaga pa lang, lumapit ka sa Panginoon. Kung yung tao hindi ka kayang patawarin ang Diyos, kayang-kaya kang patawarin ng Diyos. No? Basta, talagang humble kang lalapit sa Panginoon. Huwag tayong maging prideful, no? Ngayon, kung papansin niyo, paano ba bumalik yung anak sa tatay niya? Ano yung nagkaroon kasi yung anak ng reflection eh. Sabi, 'di ba? Na-realize May reflection siya, na-realize niya eh. Nung mutik niya nang kainin yung pagkain ng baboy, sabi niya, bakit ko to kakainin? Yung mga alila ng tatay ko or yung mga alipin ng tatay ko, grabe, sobra-sobra yung pagkain na kinakain nila. Diba? Ang sabi ng anak, babalik ako sa tatay ko para pumasok bilang alipin. Sabi niya nga sa sarili niya, no, sasabihin niya sa tatay niya, Ama, huwag niyo na akong kilalaning anak, no? Kahit alipin na lang. 'Di ba? So, doon pa lang, no, grabe yung pagpapakumbaba ng anak na naisipan niyang hindi na bumalik bilang anak, kundi bilang alipin na lang. Yes. No? So, kung imagine natin yun, no, sa harapan ng Panginoon, unang-una mong gagawin, i-accept mo na nagkamali ka, i-accept mo na hindi ka karapat-dapat, i-accept mo sa sarili mo na marumi ka sa harapan ng Panginoon. Yes. Pagpapakita ng pagpapakumbaba. Kasi pag hindi tayo nagpapakumbaba, hindi ka talaga totoong nagsisisi sa kasalanan. Boastful ka pa Example, di ba, nakagawa ko ng kasalanan sa'yo, bro. Diba? Tapos parang hinga mo ng tawad pero may mayabang pa rin. So, totoo bang paghingi ng tawad yun? Hindi, di ba? Hindi siya genuine. No? So magiging genuine lang yung paghingi ng tawad kung may kasama siyang pagpapakumbaba. No? At may kasama ring reflection sa sarili mo na inaamin mong nagkasala ka. Inaamin mo nagkamali ka. So ganun yung ginawa ng anak bago siya bumalik sa tatay niya. At isa sa napakagandang napakagandang sagot na pinakita sa atin ng Panginoon. Ano yung naging response ng tatay nung nakita niya yung anak niya. Malayo pa lang yung anak. Ano yung ginawa ng tatay? Patakbo siyang lumapit sa anak niya. Niyakap niya, hinalikad niya, no? Tapos ang sabi ng anak sa tatay niya,
Ama, nagkasala ako. Kanino? Sa Diyos at sa inyo. Sa iyo. No? Sa Diyos at sa iyo. Nagkasala ako, Ama. Patawarin mo ako. No? Sabi ng anak, huwag niyo na po akong kilalaning anak. Kilalanin niyo lang bilang alipin niyo, mamamasukan ako. Pero ano yung ginawa ng tatay? Pinabihisan niya yung anak niya, no? Pinasuotan Binigyan niya ng ng singsing. magandang Lahas. singsing, di ba? Mm. Tapos ang sabi ng tatay, magse-celebrate tayo kasi anak ko na naligaw or nawala, namatay, muling nabuhay at bumalik. Mm. So anong simbolo nun? Pag ang tao namumuhay sa kasalanan, namamatay siya spiritually, Yes. no? At naliligaw din, no? Kasi pag sa mga hindi pag sinabi kasing death, no, sa Bible, no, it means eternal separation sa Panginoon. Yes. Amen. Ngayon kung tayo ay magde-decide na bumalik sa Panginoon, no, tayo mabubuhay ulit spiritually. And pag tayo ay buhay na spiritually, malaya tayo makakalapit sa Panginoon. So ganun yung nangyari sa anak, no. Inaccept niya, humingi siya ng tawad. Kanino una siya humingi ng tawad? Sa Diyos. Bago siya humingi ng tawad sa tatay niya, inamin niya muna yung kasalanan sa harapan ng Panginoon. So, every time na nakakagawa tayo ng kasalanan sa ibang tao, no, hihingi muna tayo ng tawad sa Panginoon. Then, tsaka tayo lalapit sa nagawa natin ng mali, tayo hihingi ng tawad din sa kanila. Yes. No, so, ayun, no, na nakita or na-experience ng anak yung acceptance ng nanggagaling sa tatay, yung love na nanggagaling sa isang ama. So, ganun din ang Diyos sa atin, mga kapatid. No, willing ang Diyos na tanggapin kang ulit. No, kahit gaano pa kabigat yung nagawa mong kasalanan, pagkakamali sa harapan ng Panginoon, willing ang Diyos na yakapin ka, no? Sasalubugin ka ng Panginoon, patakbo, yayakapin ka, halikan ka, no? So ganun ka-open ng Lord sa atin. Basta totoo tayo nagsisisi sa mga kasalanang nagawa natin. Tapos na tayo dun sa sinisimbolo ng tatay, no? Which is si God. Sa anak tayo makasalanan. Ngayon, punta naman tayo dun sa sinisimbolo ng panganay na anak. Sino kaya yun? Sa tingin mo, bro? Ako, kasi yung part na sinabi niya na lagi ako nandito na sumusunod sa'yo eh. Diba? Hindi mo man lang ako binigyan na. So, Pharisees yung dating niya eh. Siya yung Pharisees. Na parang, we are doer of your eh. Diba? Tapos sinabihan sila ng Panginoon na hindi na nga kayo nakakapasok, kumaharang pa kayo. Diba? So parang applicable. So, yung part na inaano niya kasi yung works niya. So yeah. So, yun yung actually tama ka dun, no, na sinisimbolo dun ng anak is yung Pariseo or yung Pharisees, no? Kasi kagaya ng anak, no, bagamat masunuri siya sa tatay niya, no, bagamat ginagawa niya yung pinapagawa ng tatay niya, naging mabuti siyang anak. Pero, ayun nga, ano yung nangyari? Imbis na matuwa siya na bumalik yung kapatid niya. Imagine, sarili niyang kapatid yun. No? Bumalik, nag-reflect sa, kumbaga natauhan yung kapatid niya. Pero ano yung naging response ng panganay na anak? Galit eh. Parang sinusumbatan niya pa yung imbis na, nagalit pa siya dun sa tatay niya. Imbis na Pero, matuwa. ayun nga, so ganun yung parang naging attitude din ng mga Pariseo, no? Na imbis na matuwa sila na yung may mga tao na makakasalanan bumabalik sa Panginoon, pero ay nga parang nagagalit pa sila kay Jesus, no? So sa part na yun, tinuruan sila ni Jesus na huwag kayong maging ganyan, no? Huwag kayong maging judgmental, huwag maging sarado yung isip niyo, yung utak niyo or yung puso niyo sa mga taong talagang nagsisisi sa kasalanan. No? So minsan, nire-remind din tayo ng Panginoon na kung may nakikita tayong tao na nagsisisi, umiiyak sa harapan ng Panginoon, huwag natin silang i-judge. Yes. No? Kahit gaano pa kasama yung nagawa nilang pagkakamali. Minsan kasi, ayun nga, may nakikita tayong na nagsisisi, no, sa kasalanan nila. Pero minsan, sa isip natin, naisip natin minsan, deserve mo yan, ganyan kasi ginawa mo. May ganun tayong attitude, no, na parang mas ginugusto pa natin na yung ibang tao mas lalo mag-suffer sa kasalanan, no? Parang si Jonah, 'di ba? Binigyan siya ng So, kasi kwento nito kay Jonah, guys. So si Jonah inutusan ng Panginoon na
parang kumbaga mag-preach for repentance sa bansang Ninive. Pero sa katigasan ng ulo niya, gusto niyang pumunta ng Tarshish. Kasi alam niya sa loob-loobin niya na kapag nag-preach siya ng ganon, ng repentance, magsisisi sila at papatawarin sila ng Panginoon. At ayaw niya yun. Ayaw niya yun. Ang gusto niya mag-suffer dahil nga makasalanan yung mga taong yon. Which is parang, diba, masyadong ano siya. Kaya nga nagkaroon ng utos diba? Love your neighbor as you love yourself. So, dun nag-a-apply na dapat mahalin mo. Iba kasi pastor, diba? Pag ang tingin mo na sa tao, hindi na tao mahal mo siya. And especially you love that person's soul and you want to save, diba? Yung maligtas din yung kaluluwa ng taong yun So, kung ganun yung tingin mo, iba na mag-iiba yung way ng paano mo siya i-treat, paano mo siya i-care, paano mo siya anohan, kasi ayaw mo siya mapahamak. Diba? So, ayun yung basically kwento ni Jonah na kailangan pa siyang ipakain sa isda para lang ibalik siya. You can run from God, pero you cannot outrun God. Ibabalik niya doon kung saan kanya dinisenyo. So yun, ayun yung ano ni Jonah. So yeah, break natin kay Pastor. Lahat talaga nasa plano ng Panginoon, walang aksidente sa Panginoon. So, yung kagaya ng sa atin, naniniwala ako hindi yun aksidente. Unexpected. Pero I believe plano ng Panginoon. Intentional siya. Sa mga nakakapanood, hindi ito mangyayari kung hindi ulit kami nagkaroon ng kamusta ni Christian. Malamang matagal pa ako makapag-podcast nito kasi talagang naguguluhan ako kung saan ako magsisimula So, unexpected pero parte ng plano ng Panginoon. No? So, minsan ma-amaze ka rin kung paano kumilos ang Panginoon. No? So, ayun nga, bago tayo magtapos, ang tanong kasi dyan ng karamihan, kagaya ng anak, paano tayo lalapit sa Panginoon? No? Paano tayo muli babalik sa Panginoon? Yes. Sa natin, ano yung dapat nating gawin para tayo bumalik sa Panginoon? So, may insight ka ba dyan, bro? Sa akin, I don't know, ilang taon na akong Christian. Pero kasi Christian yung pangalan ko, kaya ilang taon na talaga. Pero yun nga, pero I don't live in His will. Ngayon kasi, ito yan you need to repent. You need to accept that you are a sinner and you need a Savior. And you cannot do it on your own. We cannot do it in our human strength, Pastor. Kumbaga, kailangan talaga natin ng kapangyarihan ng Holy Spirit to lead us to repentance. Kasi ang repentance, for me, based sa lahat na natutunan ko, repentance means renewing of your mind and your heart. Basically, changing everything about you. Yung dati mong buhay, tatalikuran mo. Yes, hindi mangyayari yun, Pastor, ng isang gabi lang. Hindi yan na parang magbabago na pang. Hindi, no, it will take time. But God have that patience for you. Nahihintay niya na magbago ka. Kasi mayroon siya, may disenyo kasi tayo, nakadesenyo tayo para doon sa bigyan siya ng purihan, 'di ba? Doon tayo nakadesenyo. Hindi sa isipan natin na gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan. Hindi, nakadesenyo tayo para doon na mahalin yung Panginoon. Dahil yun talaga yung natin kasi anak niya tayo at the first place. Kaya yung repentance ng pagiging tatay, kahit sabihin natin father and son na relationship na lang. Kung nagkagawa tayo ng kasalanan sa tatay natin at inamin natin na pa o daddy o kung ano man tawag nyo, itay, nagkasala po ako. Katulad nung ginawa ng bata, nung bunso. Sabi niya dito inamin niya. At reminder lang yung part kasi na nagpapakain siya ng baboy, dun kasi sa Jew, ang baboy kasi isa sa pinakamadumi. 'Di ba? Na to the point na yung pinapakain ng bunga ng kahoy dun sa mga baboy, naging it looks good in his eyes na. So, hihintayin pa ba natin na
malukmok tayo dun sa pinaka-down bago natin ma-realize na kailangan natin yung Panginoon. So, ang kailangan lang natin, we need to repent. Genuine repentance. Aaminin mo. Repentance. Ngayon, kailangan mong aminin yung lahat ng pagkakasala mo. Lord, nagkasala ako sa iyo. Panginoon, hayag o lihim, Lord, alam mo, Panginoon, na nagkasala ako sa iyo. Naging sinungaling ako. Yung, ano ako ng last, palamura ako, mainitin yung ulo ko. Lahat. You need, kasi kailangan mo siyang sabihin sa Panginoon eh. 'Di ba? Confess eh. You need to confess. Okay? Sa kalimutan ko ang chapter yun, pero you need to agree that you are a sinner and you need a savior. And next time natin yan, tatalakasan natin yan. Paano mag-repent? Ano yung repentance? Pero soon yun. We need to agree that we are a sinner. And one day, we will face judgment. And we cannot even, pay for it. But God did it. For our sake. Diba? Ngayon, ang kailangan lang natin, talagang mag-repent ng tago sa puso. Buong puso. Buong puso. Hindi lang siya na, I want to repent. Tapos, ilang araw lang, bang, bumalik ka na kagad sa dati. No, meron dun. Kaya nga, you will become a disciple of God. Ngayon, yung disciple na yon, hindi lang yung normal na disciple. Kaya disciple, it's called discipline. You need to have that discipline right after you repent. You need to battle. You will have that battle. Physical, emotional, spiritual. But the Holy Spirit will equip you with yung armored body, kasi we will become a warrior of God eh. Alright? So, kung titignan natin dito, ang repentance, kailangan talaga natin yung pagsisisi natin ay yung totoo. Yung totoo. Okay? So, ayun totoo yun, na ang repentance ay para lumapit sa Panginoon, kailangan talagang magkaroon ng repentance. So, pag sinabing repentance, pagtalikod. Yes. Pagtalikod sa dati mong pamumuhay, sa dati mong nagagawang kasalanan. Kailangan may acceptance, may pag-aamin ng kasalanan. Yes. Pero linawin lang natin kasi iba yung nagiging makapalang mukha sa kasalanan. Yes, iba naman yun. Na umaawin talaga, nagkamali. Meron kasing iba, aminado naman na gumagawa sila ng kasalanan. Pero walang pagbabago ng puso. Kumbaga, nagiging makapalahin mukha. Na aminado sila, ito yung ginagawa ko, pero hindi sila nagsisisi. Yung word na pagsisisi, yung talagang inaamin mo, ina-admit mo na nagkamali ka, na may kasamang pagsisisi sa kasalanan. Yes. Ngayon, paano tayo lalapit sa Panginoon? Unang-una, through Jesus. Through Jesus. Lagi nating tatandaan na, kasi sa panahon natin ngayon, ito yung nakakalungkot. Marami nagtuturo na para mapunta ka ng langit, kailangan mong bumanib sa ganitong relihiyon. Kailangan mo, para ka mapunta ng langit, kailangan mo magbayad ng ganitong pera. Para ka mapunta ng langit, kailangan mo sumamba sa ganitong tao. The best example dyan, si Kibuloy. Anong claim ni Kibuloy? Diyos siya. Diyos siya. Nakakalungkot kasi maraming taong nadideceive. And, ayun nga, hindi sinabi dito ng Panginoon na ang pagkapunta natin sa langit, kailangan umanib ka sa religion, kailangan mo gumawa ng mabuti. Hindi. Iisang salita lang ang binigay ng Panginoon. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes. Whoever believes. Sa Tagalog, ang sino mang nananampalataya or sumasampalataya. Kanino? Amen. Kay Jesus. Paano pastor, kumari ganito? Sabi nga, diba, nananampalataya na kay Kristo. Okay? Paano kung yung isang tao, kiniklaim na siya yung Kristo? Paano naman natin malalaman yung kung siya ba talaga yung Kristo o nandidisib lang? Paano naman natin ma-identify yon? Ayun naman. Paano yun? Ayun. So, unang-una,
may kita natin yan sa sa kung paano mabuhay yung isang tao. Example natin si Kibuloy, no? Ang nakakalungkot lang kasi maraming nadideceive. Ngayon, anong klaseng buhay ba meron siya? No, na grabe yung mga kasalanan na pinagagawa, yung papanorin natin yung Diyos, no? Kawawa yung mga kababaihan sa kanya. So, kung siya ba talaga si Kristo, magagawa niya yung ganong klase ng kasalanan, di ba? And the best guide natin para makilala natin yung totoong Jesus is the Bible. Kailangan binabasa natin yung Bible. Kasi para alam kung hindi natin babasahin yung Bible, talagang madideceive ka sa kung ano-anong katuruan, kung ano-anong kiniklaim ng tao. Kasi ang faith, meron yung kasamang knowledge sa Word of God. Lagi nating tatandaan yan, no? Para tama yung pinapanampalataya natin, alam natin sa sarili natin na nasa tamang direction na tayo. Siyempre, kailangan natin ng maayos na guide, yung Word of God. So, kaya siya ginawang sinabing Word of God kasi ito ay nasulat dahil din sa sa Holy Spirit. Sinamahan ng Holy Spirit, sinamahan ng Diyos yung mga authors ng Bible, no, para masulat nila yung Bible. So, kung ano lang yung nakasulat sa Bible, yun lang yung natin. Wag mapapansin niyo rin yan kung nagbabasa kayo ng Bible. May mga taong nagtuturo, no, na binabawasan nila yung Bible, no, yung verses binabawasan nila, yung iba naman dinadagdagan, no. So kung binabasa natin yung Bible, mapapansin natin 'yon, no. So tutulungan tayo ng Holy Spirit na ma-identify yung tama at mali, no, at kung ano yung mga dapat sundin natin, ano yung dapat paniwalaan, at ano yung dapat iwasan, no. So the more na nagbabasa tayo ng Word of God, the more na nagpe-pray tayo, the more na ipapaunawa sa atin ng Holy Spirit, the more na igagay tayo ng Holy Spirit sa tamang paraan na dapat sampalatayaan natin. So, ang ma-advise ko lang sa mga nanonood, unang-una, may isang Diyos lang na binigay ang Bible. May isang Jesus lang. Yung Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Wala nang ibang Jesus, no? Ang Jesus na yun ay currently nasa langit. Nasa langit. So, paano tayo lalapit kay Jesus? Lalapit tayo with faith. Hindi lang yung basta niniwala, hindi lang yung basta kilala si Jesus. Talagang nananampalataya. Lagi nating tatandaan, no, yung kilala sa nananampalataya, malaking pinagkaiba nun. Kasi nag-share ako ng gospel, may mga taong nagkiklaim, ay, kilala ko na si Jesus. Oo, kilala yun si Jesus, pero ang tanong kasi dyan, nananampalataya ka ba kay Jesus? No? Ang tao kasi, pag ang tao nananampalataya kay Jesus, makikita mo yan magre-reflect yan sa buhay mo. Yes. No? Magre-reflect yan sa buhay mo. Kasi, example ako, no? Sa part ko pa lang, bago ako maging pastor, no, alam yan ni Christian na grabing kalokohan na ginagawa ko. No, ako aminado ako, ginagawa ko to dati na ayun nga, during class, no, tayo nila nila doon sa group of friends na yun. Group of friends, pag yung lahat ng lalaki sa likod nakapaikot, nagpapasahan na yan ng mga video. So nung panahon namin, ako yung taga-download, no. Minsan binebenta ko pa yun, kada isang video 20 pesos para lang pambili ng baon. Basta ang dami namin kalokohan at masasabi kong ansama akong tao, pero yun nga, na-encounter ko ang Panginoon, sinurrender ko yung buhay ko sa Kanya, nabago yung buhay ko. Pero, kagaya ng sabi kanina ni Brother Christian, ang pagbabago ng buhay, hindi yan nangyari overnight. Yes. No? Magkakaroon tayo ng struggle dyan. No? Ako, nagkaroon ako ng addiction sa pornography. No? Grabe ako magpura dati. Inaamin ko na to, no? Kasi sino ba naman tayo, pero by the grace of God, nabago ako ng Panginoon, nakakilala ako sa Panginoon. Grabe ako magpura. Tapos pag nakakainom ako, may time na sinusuntok ko yung ate ko, lumalaban ako sa magulang ko. No, pero grabe yung pagbabago ng Panginoon sa buhay ko, na lahat ng yun na isurrender ko sa Panginoon. Pero hindi siya nangyari overnight. Yes. No? May time talaga na mag-fake tayo, no, sa example nung bago pa lang ako, sasabihin ko na Lord, titigil na ako sa pornography, pero after 1 week ayun, nagsasuffer na naman ako. Balikan. No, may mga time din na pag nagagalit ako,
bitiw ako ng masakit na salita to the point na nakakapagpura ako. Pero umatin na ako sa church noon. No, ngayon, minsan talaga sa buhay ng isang tao, bagamat tayo followers na ni Jesus, may mga time talaga na mag-fail tayo. Lalo na pag bago pa lang tayo sa Panginoon. No, pero lagi niyong tatandaan na yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon, hindi pa rin yung nagbabago. Yes. Ang gagawin lang natin, every time na nagkakamali tayo, genuine tayong hihingi ng tawad sa Panginoon. Na, Lord, patawarin mo sa nagawa kong kasalanan, i-guide mo ako na mas mabuhay ako na sa kalooban mo, masunod ko yung kalooban mo sa buhay ko, maiwasan ko yung mga balik na dapat iwasan, no? And syempre, kailangan din dyan ng effort, no? Kailangan din talaga natin mag-effort, no? In what way? Magkakaroon tayo ng self-discipline, no? Yung pastor ko nga, ang sabi niya sa akin, pag tinatamad ka mag-pray, mas dapat mo kailangan mag-pray. Pag tinatamad ka magbasa ng Bible, magbasa ka ng Bible. Pag nakakaramdam ka ng temptation, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Yes. No? And actually, shinare ko sa kanya dati na sabi ko, Pastor, ganito yung struggle ko. Nag-struggle ako sa pornography. Ang bigat sa akin. May pa pa to sa kaligtasan ko. Ang naging sagot lang sana pastor ko, sabi niya sa akin, the fact na nagiging struggle sa iyo yung paggawa ng kasalanan, it is a sign na ligtas ka na. Bakit? Kasi kung i-compare mo yung buhay mo dati na okay lang manood ng pornography, hindi ka nagigilty. Normal lang. Pero ngayon, nagigilty ka na, di ba? Natatakot ka sa harapan ng Panginoon. It is a sign na unti-unti ka nang binabago ng Lord. Yes. So, kayo, darating din talaga tayo sa point na gano'n na makagawa tayo ng kasalanan. Magigilty tayo sa harapan ng Panginoon. Pero ang gusto lang ng Panginoon, no, magpapatuloy tayo sa pananampalataya natin. Tatayo tayo, babangon tayo, lalapit ulit tayo sa Panginoon, hingi tayo ng tawad. At hanggat maaari, iiwasan natin. Mag-i-effort tayo na umiwas sa kasalanan. No? Kasi tayo bilang mga tao, kahit ako, pastor, na hindi naman ako naging perfecto. Nagkakamali pa rin naman ako. No? Kahit tayo maging mananampalataya ng Panginoon, hindi naman sinabi ng Lord na magiging perfecto tayo. No? Actually, sinabihan pa nga tayo ng Panginoon na mas lalo tayo mag-i-struggle sa pananampalataya natin. No? Kasi ang goal ni Satan, kung sino yung mga naging mananampalataya ng Panginoon, ang goal niya, mas lalo tayong ilayo sa Panginoon. In what way? Through sin. No? So, sa mga taong nakakapanginig ngayon, para tayo makalapit sa Panginoon, hindi siya sa pamagitan ng religion, hindi siya sa pamagitan ng gawa. No, kasi may mga tao na nagtuturo na kailangan mo gumawa ng ganito, ganyan. Hindi. Sa pamagitan lang ng pananampalataya. No? And, lagi natin tatandaan, ang paghingi ng tawad ay dapat ikaw at ang Diyos lang. Personal dapat. Hindi pwedeng lalapit. Example, no, may nakalungkot man sabihin, pero kailangan ko ng real talk, no? Mali yung idea ng kumpisal. Bakit? Ganito kasi idea niyan yung kasalanan ko i-share ko kay Christian, tapos ipagpipray niya yung nagawa kong kasalanan para patawarin ako ng Panginoon. Tingin mo, bro, tama ba yun? Hindi siya kumbaga, bakit dadaan pa ng isang tao kung pwede ka naman mag-direct, diba? May direct. Diba? Pwede may direct yun sa Panginoon diba? Tayo nga, diba, pag nakakakuha tayo ng kasalanan sa ibang tao, direct tayong lumalapit. Pero bakit pati pagdating sa Diyos, hindi natin magawang dumirekta sa Lord? Bakit maraming pang paliko-liko? No? Ang gusto ng Lord, pag tayo nakagawa ng kasalanan, direkta tayong lalapit sa Kanya. Kasi hindi dito pinag-uusapan yung maraming magpipray para sa'yo. Ang usapan dito, meron ka bang personal na relasyon sa Panginoon? Ikaw at ang Diyos lang yung nakakapag-usap. Yun kasi yung mahalaga para sa Lord, na magkaroon ka ng personal na connection sa Kanya. Ngayon, paano yung magsisimula? Ikaw yung lalapit sa Panginoon. Amen. Sa mga nakapanood, no, hindi ka lalapit sa iba, hindi ka mag-share ng kasalanan sa iba para ipag-pray ka nila. Although maganda yun na may magpipray para sa iyo. No, pero ang pinakamagandang way na maaari natin gawin, yung ikaw mismo, personal kang luluhod sa harapan ng Panginoon, personal kang lalapit sa Kanya, hihingi ng tawad. Kagaya ng anak, di ba? Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa umuwi siya sa bahay nila, sinabi niya sa tatay niya, Ama, nagkamali ako sa nagawa kong kasalanan, nagkamali ako sa Diyos at nagkamali ako sa harapan mo. Hindi ako karapat-dapat. Dapat ganun tayo sa harapan ng Panginoon. Nung nasasabihin natin, Lord, nagkamali ako. Lord, nakagawa ako ng kasalanan. Patawarin mo ako. Baguhin mo yung buhay ko,
Manahan ka sa buhay ko. Tulungan mo ako na mabuhay ng naayon sa kalooban mo. Amen. Doon pa lang magkakaroon na tayo ng personal na connection at personal na relasyon sa Panginoon. Kasi laging tatandaan, ang pinapahalaga ng Panginoon is yung relasyon natin sa Kanya. Yung pananampalataya natin sa Kanya. Hindi yung kung gaano tayo maraming na i-donate or itulong sa kapwa. Hindi. Or hindi tinitignan ng Panginoon kung anong relihiyon na meron ka. Amen. Ang tinitignan ng Panginoon yung relasyon, relationship natin between sa'yo at sa Diyos. No? So magsisimula yun through prayer, no? Through humility, na magpapakumbaba ka, lalapit ka sa Panginoon, magpe-pray ka. At ito pa, nagkaroon din tayo ng idea, no, na pagdating sa prayer, dapat kailangan kabisado. Ito yung nakakalungkot na, na nakatotohanan, no, na pag nagpe-pray tayo, kailangan kabisado, no. Hindi siya lumalabas dapat eh. Dapat lumalabas siya galing sa puso. Like natural. Natural. No, kasi laging tatandaan mga kapatid, na kung paano tayo makipag-usap sa kapwa natin, dapat ganun din tayo sa Panginoon. Hindi yung parang nagiging robot tayo na paulit-ulit lang tayo nakaprogram lang. Example, di ba? Example, kung tayo nag-usap ngayon ng personal, bro, ang memorize ko, ang pogi ni Christian. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo. Sa una matutuwa ka. Diba? Kasi ikaw parang pinupuri ka. Pero pag yun na lang lagi kong sasabihin araw-araw, every time na magkikita tayo, maririndi ka rin, di ba? Rin. Na parang robot. So, ayaw ni Lord ng ganun. Gusto ni Lord, kung tayo lalapit sa Kanya, yung genuine. No? Yes. Amen. Yung gusto nating sabihin yun ang gagaling sa puso. Hindi dito tinitignan ng Panginoon kung gaano kalalim yung words na masasabi ko. Ang gusto ng Panginoon, kung lalapit ka sa Kanya, yung totoong ikaw, no? Yung words na nanggagaling sa puso mo. Kasi in that way, na-express mo yung sarili mo, na ilalapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Yes. No? So, maganda na i-clarify natin yan, no, sa mga nanonood na once na mag-pray tayo, mas maganda, mas better na yung words na sinasabi natin, hindi yung kabisado natin. Hindi kung ano yung nanggagaling sa puso. Sa puso. Kasi meron tayong mga prayer na Pas. May mga prayer tayo na hindi natin masasabi. Pero yung Holy Spirit ang magsasalita na doon. Well, magugulat ka na lang na may makapagsalita ka ng gano'n. At saka sabi nga, di ba, ito kasi nangyayari, kailangan ko pumunta ng chapel, kailangan ko pumunta ng ganitong lugar para magdasal ako. No, hindi. Sabi ng Panginoon, go to your room, close the door behind you, and kneel, and pray to the God that you don't see. Di ba? Kasi 1v1 kayo, mag-uusap kayo nun Oo. Di ba? Yung espiritu mo at yung Panginoon, mag-uusap. Ngayon, kung ano yung laman ng puso mo, ilabas mo. Lahat ng pagkakasala mo, be genuine lang. Sabihin mo kung ano yung pagkakamali mo, sabihin mo kung ano yung struggle mo. Kasi, tatay, ang Panginoon natin, kaya Ama sa langit Tatay siya at naiintindihan niya tayo bilang anak. Bilang tayo yung mga prodigal. And He is waiting for us. He is open arms, waiting for us. Kahit na gano'n tayo makasalanang tao, naghihintay siya sa atin na bumalik tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, na i-accept natin na makasalanan. So, yung mga practical na, memorize to, kailangan ko i-memorize to. Hindi mo kailangan i-memorize. Be genuine. Maging totoo ka lang. Kasi, this is not about the religion. This is all about the relationship. Kasi ang Word of God is not all, I believe the Word of God is full of information. But the Word of God is also a transformational. It will transform you from the prodigal son to become the beloved. Diba? You will follow Nandun na yung may takot ka sa Panginoon. Nandun na yung pagmamahal mo sa Panginoon. Yung consistent na pag-usap. So, kung isa sa buhay natin yung prayer natin everyday, makikita natin yung changes. Na parang kahit kung paano ka mag-good morning, good night sa talking stage mo, sa boyfriend, girlfriend mo, dapat mas ganun ka pa. Hindi kailangan ng prayer, Lord. May ginagawa ka? Lord, ano kaya? Ang ganda ng Lord, ang ganda ng salita mo, Lord. Pero, kasi pag nagkaganon tayo ng
yung relationship natin, magbabago yung thinking natin eh. Yung old ways natin, dahan-dahan makikita mo. Kasi alam din yan ng ating pastor kung gaano ako noon. Alam niyan. Kaya, boys at the back. Alam niya na, to the point na yung teacher namin, muntikan na mag-resign dahil sa amin. So, dahil sa amin. may mga part na ganun. Na to the point na involved na ako sa ano. Pero, when you ask for a forgiveness, and you are genuine asking for forgiveness, and alam mo nagkamali ka, nagkasala ka, hindi matigas ang puso ng Panginoon para patawarin ka. Amen. At saka, ito ang gusto ng Panginoon kasi tayo. Manampalataya tayo kahit di natin nakikita. Kasi, we walk by faith, not by sight. By sight. So, kung si Satan nga, nandun na harap-harapan eh. Sinasamba niya, di ba? Nagano pa siya, nagrebelde pa siya. So, sabi nga ni Jesus, di ba? No, blessed are those who don't see. Di ba? Oo. Sabi ni Jesus kay Thomas kasi hindi siya naniniwala eh. Gusto ko muna makita. Thomas, ito. Ang sabi ni Thomas, my Lord and my God. My God. So, kailangan pa ba natin makita? Kailangan pa ba natin? Kailangan lang natin maramdaman. Sa tingin na lang natin, tignan mo na lang yung nasa paligid mo kung walang creator niyan. Sa tingin mo, mag-e-exist tayo dito. Kung onting distansya lang, lumayo lang onti yung mundo, magpo-frozen tayo. Pag lumapit, masusunog tayo. Mini-maintain yung lahat ng Panginoon. Kung titignan natin, there's a creator. Okay? He is a creator. And He is our Father. And at the same time. So, if we ask for forgiveness from our Father, He will genuinely forgive you. Basta magbago ka rin. Ganun yun eh. Kalakip na yun eh. Bunga na yun eh. Kumbaga, kung ano yun nasa puso mo, magro-root na lang yun. Kung nasa puso mo, si Jesus, it will come up eh. Pero kung hypocrite ka, nagsisisi ka, pero pag nakatalikod ka na, paglabas mo ng simbahan, okay, Monday to Saturday, geng-geng na naman ako, di ba? Pero tapos, actually, wala naman tayo may tatago sa Lord eh. Wala. Kasi nakikita niya tayo eh. Nakikita tayo, one by one tayo, para tayo may CCTV ba? Alam niya, lahat ng detalye. Ang gusto niya lang talaga sa atin, mag-repent. Mag-repent. So, yeah. Ang ganda ng topic natin dito. We are all a prodigal son. All of us. And we need to realize that wag na natin hintayin na nandun na tayo sa sukdulan. Na walang-wala na talaga tayo. Na kailangan pa natin halos gugutumin na tayo, mauhaw na tayo para lang bumalik sa Kanya. Right now, kung naririnig mo to, napapakinggan mo tong podcast na to, God have intentional siya na iparinig to sa'yo. Na dinadirect niya to sa'yo na you need to repent. You need to go back to Him. Kasi there's a reason why. Bakit to lalabas sa feed mo? Bakit mo to mapapakinggan? Bakit mo to Kasi mayroon dahilan. God is talking to you. We are just instrument. He is talking to you. Okay? Kasi hindi kanya makakausap through Bible kung di mo bubuksan yung Bible, so gagamit siya ng ibang tao para ma-reach out ka. So, if you think this is just accident, no, it's not. This is all planted by God. Lahat to nakaplanan sa Panginoon. Kaya, aksidente sa Lord. Intentional siya eh. Alright? So, yun. Kung kinaganda na ito, it keep us, remind us na ang isang sinner, pagka bumalik ang isang sinner, magpupuri ang langit, ang mga anghel. Amen. Dahil sa isang sinner, sa isang makasalanan, na bumalik sa Panginoon. Kaysa sa 99 na righteous, na hindi naman na lalayo. 'Di ba? Nandun na sila eh. 'Di ba? So, if there's someone who is lost, if there's someone who is struggling in their faith, help them. If you are a follower of Christ, help them.
wag mong titigan. Lapitan mo. Ngayon, Lapitan kung hindi mo. nyo naman kailangan kaya mag-share, pwede nyo naman i-share siguro tong ano na to. Oo. Para at the same Podcast time, natin. diba? And then comment down makakilala below. ko sa- Yes. Oo. Comment down below kung ano yung mga katanungan nyo and magkakaroon tayo dyan ng question and answer. May podcast tayo magkakaroon ng question and answer, and may mga live, magkakaroon din tayo ng live sa TikTok soon, and live sa mga ibang Setup ibang lang, platform. Hinihintay lang natin. God will provide that. God answered this, and I know I believe that God will use this platform to reach those people who is in the other side of the screen. So yeah, amen. Ganun yung grabe yung ano dito ng parable son. Hindi lang to son pati daughter son and daughter. Kasi lahat tayo we stray away dahil sa kasalanan na minana natin sa una nating mga magulang. Okay, we become separated, but God make a way just to be with Him again. Okay, through Jesus Christ. Amen. Amen. Wow, ang ganda ng bago tayo matapos, siyempre, we will do this continuously, and magko-closing prayer tayo bago tayo matapos as we finishing this podcast, and we hoping to see you again sa next nating podcast, kasi yung next nating podcast alam ko magiging this is how you know paano i-manage yung pagkakasunod-sunod, yung priorities. Ano ba ang priorities natin? Soon next podcast natin malalaman natin kung ano yung tinutukoy ko na priorities. Ano ba yung kailangan natin malaman na priority sa buhay natin. Ayun, nandyan si Pastor Dan natin. So, we will close this prayer with closing prayer. So, let's all pray. Oh, Heavenly Father, Lord God, the Creator of universe, Lord of Lords, King of Kings. Lord, thank you for this first podcast, Panginoon, that you allowed us to share your word to these people, Panginoon, na nasa kabilang screen, Panginoon. Lord, I know this is not accident na makaparinig sila. You are intentional, God, Panginoon, na gusto mong marinig to ng mga anak niyo, Panginoon. Lord, I pray for the Holy Spirit, Panginoon, na itong mga salita na nanggaling sa iyo, Panginoon, ay tumimo sa mga puso ng mga nakikinig, Panginoon, at mamunga, Panginoon. Lord, help them, Panginoon, na malaman ka at makilala ka, Panginoon, at magkaroon ng true relationship with you, Panginoon, at malaman namin lahat na makasalanan kami at kailangan namin ng tigapagligtas, Panginoon. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming pagkakasala, hayag man o lihim, nakatago man ito o nasa utak, salita o nasa gawa namin, Panginoon. Patawarin niyo po, Panginoon, kami. Lord, at turuan niyo kami mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At talikdan namin ang aming pamumuhay, Panginoon. Renew us, Panginoon. Gawin niyo kaming bagong nilikha, Panginoon. Bagong nilalang, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na pinagsama-sama niyo kami, Panginoon. Pinupuri namin kayo, sinasambat dinadakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen.